Sa bigat ng hangin na bumabalot kay Santino, malinaw niyang naunawaan. Bawat pangako ay may kapalit, lalo na kung binitiwan sa gitna ng dugo at digmaang emosyonal. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang minsan niyang ipinangako para sa pamilya. Kumapit siya sa mga paniniwalang iyon kahit unti-unting naglalaho ang liwanag sa kanyang harapan. Tila hindi na muling mabubuo ang kanilang pamilya sa buhay. Ngunit ang tanong ay patuloy na dumadagundong sa kanyang dibdib. Saan napunta ang mga pangakong iyon? Bakit siya paulit-ulit na naiiwan? At bakit ang tunay na mga kaaway ay hindi lamang nasa labas, kundi pati na rin ang mga taong minsan niyang itinuring na pamilya? Muling gumuho ang mundo ni Santino nang mawala ang isa pang kasama. Ang palasyo na minsang naging sagisag ng kanyang pag-asa at pagkakakilanlan ay naging lugar ng kahihiyan at pagkatapon. Si Miguelito, naglalagablab sa galit at takot na mabunyag ang kanyang mga kasalanan, ay itinaboy siya mula sa palasyo, ang lugar na pinaniwalaan ni Santino na karapatan niya bilang isang gerero. Sa bawat hakbang palayo, ramdam niya ang mabigat na tingin ng mga mata sa paligid, tahimik na paghuhusga, at sugat na mas malalim pa kaysa anumang bala. Nagpupumilit ang kanyang isip sa dalawang landas. Una, ang pagbabalik sa kanilang dating tahanan sa Quiapo. Naroon si Mangor na matagal nang naging kanlungan at alaala ng payak na buhay. Doon, marahil siya makakatakas sa panganib. Bagaman, hindi pa niya alam kung sino ang tunay na pumatay kay David, ang kamatayang nagpasiklab ng kaguluhan. Ang ikalawang landas ay mas madilim, mas mapanganib, ang harapin si Miguelito ng direkta. Ilantad ang bawat kasinungalingan hanggang aminin ni Miguelito na siya ang tunay na salarin, kahit kapalit nito ang buhay ni Santino. Lalong naging malinaw ang mga pangyayari. Ang galit ni Santino, kahit ang kanyang pagtindig laban sa kapatid na si Tanggol, ay hindi sapat para kay Miguelito. Kahit si Tanggol ay binaril ang sariling kapatid, nanatiling uhaw si Miguelito sa kapangyarihan at paghihiganti. Lalong nagningas ang apoy ng kanyang puot sa mga libing ni Don Gustavo at Erica, dalawang pangalan, dalawang kamatayan na nag-iwan ng malalim na sugat sa bawat puso. Muli na namang pinahiya ni Miguelito si Santino sa harap ng mga nakikiramay. Sa gitna ng amoy ng kandila at bulaklak, itinaboy niya si Santino na para bang walang halaga. Ngunit sa mga mata ni Santino ay bakas ang determinasyon, puno ng sakit ngunit hindi sumusuko. Hindi siya maaaring ibaba lamang bilang si Erica's jowaha. Sa kanyang loob, alam niyang dumadaloy sa kanyang dugo ang kasaysayan ng mga gerero, at ang kasaysayang iyon ang nagbibigay sa kanya ng karapatang lumaban para sa kanyang lugar. Ang mga kamatayan ni Don Gustavo at Erica ay lalo pang nagpalalim ng kanyang pag-iisa. Ang kanilang alaala ay naging parehong lakas at sumpa ng paghihirap. Sa bawat sandali, ramdam ni Santino na maaaring hilahin siya ni Miguelito sa galit laban kay Tanggol. Ang mga ideal ay tuluyan ng naging lantad na digmaan para sa kapangyarihan. Sa katahimikan ng gabi, nagtanong si Santino, hanggang kailan niya kayang tiisin? Minsan, tila tatanggapin na lamang niya ang lahat, lulunukin ang kahihiyan. Ngunit sa ibang pagkakataon, naglalagablab ang apoy sa kanyang dibdib, humihingi ng hustisya at paghihiganti. Samantala, muling tinamaan ng kapalaran si Tanggol. Ang pamilyang pinaniwalaan niyang huling kanlungan, ang sariling kapatid, ang bumaril sa kanya. Bago pa man maghilom ang sugat, dumating ang pagtataksil. Si Bernard, na minsang naging kanlungan at kaibigan, ay dahan-dahang naghubad ng maskara. Nabunyag na siya rin ay pinagmumula ng panganib sa buhay ni Tanggol. Sa gitna ng sakit at puot, kinailangan tanggapin ni Tanggol. Hindi lahat ng kaibigan ay tunay, at hindi lahat ay mananatili sa tabi mo sa oras ng pagsubok. Magkakabit ang kapalaran ni Santino at Tanggol. Ang kanilang mga pasya, ang mga emosyon na nakatago sa kanilang mga mata,
at ang bigat ng bawat katahimikan ay humubog sa kwento ng kanilang buhay. Lalong naging malinaw, hindi maaaring ibigay ng bulag ang tiwala, sapagkat hindi lahat ng kumikislap ay ginto, at hindi lahat ng kaibigan ay tunay. Sa paglalakad ni Tanggol sa madilim na landas, unti-unting nilalamon ng mga pagkakamali at maling paniniwala ang kanyang buhay. Ang kanyang bilis mag-isip at matalas na instinct na minsang nagligtas sa kanya ay siya ring naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Madali siyang nadaya, mabilis magtiwala, at sa likod ng kanyang kumpiyansa ay nakatago ang kahinaan ng madaling pagtaksilan. Hindi naunawaan ni Tanggol na sa likod ng bawat ngiti at tapik sa balikat ay maaaring nakatago ang matalim na kutsilyo. Dahil sa pagkakamaling iyon, nadamay ang kanyang mga kaibigan sa puot ni Rocky Boy. Isang taong matagal nang nag-imbak ng galit at paghihiganti. Ngunit hindi lamang ang puot ni Rocky Boy ang bumagsak sa kanila, kundi pati ang malamig at nakakatakot na presensya ni Boss Ramon. Si Ramon ay isang taong hinubog ng digmaan na kailanman ay hindi umatras kapag nanganganib ang kanyang teritoryo. Bawat hakbang ni Tanggol ay may kapalit, at ngayon ang kapalit ay ang buhay at kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. Pinakamasakit na kaisipan ay ito, na maaaring magwakas ang kanilang buhay ng walang paglaban. Dahil hindi nila naunawaan na ang tinatawag nilang kaibigan ay sa katunayan ay nakatagong kaaway. Si Bernard, na nagpakilalang kaibigan, ay dahan-dahang naghubad ng maskara. Sa likod ng kanyang magaan na salita at mapagpakumbabang anyo ay pusong puno ng pagtataksil. Habang abala ang grupo sa pakikipaglaban sa mga panlabas na banta, tahimik silang winasak ni Bernard mula sa loob. Sinira ang tiwala, pinahina ang depensa. Ang nangyari kay Anggul ay isa ng babala. Minsang matapang at palaban, unti-unting nawala ang kanyang tapang. Puno ng takot at panghihinayang ang kanyang mga mata. Para bang ang kanyang pananampalataya sa pagkakaibigang minsang naging kanlungan ay tuluyan ng gumuho. Samantala, si Thanos, na matagal ng tahimik na nagmamasid, ay nakaramdam ng mabigat na presyong bumabalot sa kanyang dibdib. Para bang nararamdaman niya ang paparating na trahedya, isang kapahamakan na walang sinuman ang makakaligtas. Sa bawat hinga, iniisip niya, marahil bukas o makalawa, wala nang matitirang buhay sa kanila. Papalapit ang dilim, lumiliit ang kanilang mundo. Dumarami ang mga kaaway, nababawasan ang mga kaibigan, at ang takot na lamang ang natitirang kasama. Sa bawat tingin niya ay may nakatagong pamamaalam, at sa bawat katahimikan ay sumisibol ang tanong, sino ang makakaligtas at sino ang mawawala? Kahit sa gitna ng kanilang mga pag-uusap, kapag sumulpot ang sandali ng kapayapaan, nananatiling mabigat ang hangin. Sa sandaling iyon, muling pinatunayan ni Boss Ramon kung bakit siya'y sagisag ng takot. Matalas ang kanyang instinct, agad niyang nadama ang panganib. Sa isang iglap, napansin niya ang mga aninong gumagalaw sa paligid. Walang pag-aatubili siyang nagpaputok. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril at nagsipagkalat ang grupo upang harapin ang biglaang pag-atake. Wala nang natira sa loob, bawat isa'y napilitang lumaban para sa sariling buhay. Kasama nila ang takot, galit, at munting liwanag ng pag-asa na marahil sila'y makakaligtas. Ngunit sa likod ng kaguluhan ay nakatago ang tusong plano ni Rocky Boy. Ipinakita niya kung gaano siya katalino at bawat pagbagsak ay tumusok sa konsensya ni Tanggol na parang matalim na kutsilyo. Alam niyang lahat ng ito ay bunga ng kanyang sariling mga pasya. Sa mga sumunod na sandali, wala nang nakahadlang sa paghihiganti ni Rocky Boy. Gumuho ang mundo ni Tanggol. Ang minsang matapang na pinuno ay naging taong puno ng panghihinayang. Hindi lamang pisikal na sakit ang idinulot ni Rocky Boy, kundi pati mental at psikolohikal. Ibinuhos niya ang matagal ng kinimkim na puot. Bawat suntok at pangungutya ay paalala ng mga kasalanang hindi na mabubura.
Si Tanggol, na minsang mabilis mag-isip at puno ng kumpiyansa, ngayoy tahimik na nagtitiis. Luha at panghihinayang ang pumuno sa kanyang mga mata. Sa kanyang isip, nagtanong siya, may pag-asa pa bang makaligtas ang buong grupo, pati si Boss Ramon, mula sa dilim na ito? Bawat segundo ng kanilang laban ay tila kumakaway sa tanong, may bukas pa ba para sa kanila? Lalong bumigat ang tensyon, lalong nakakatakot ang katahimikan. Bawat pasya ay maaaring maging huli. Sa mundong puno ng pagtataksil at paghihiganti, ang tiwala ay naging luho na hindi na nila kayang ibigay. At ang pag-asa ay munting apoy na pilit nilang pinananatiling buhay, kahit unti-unti nang namamatay. Sa matatag na tinig, nagsalita si Ramon. Kailangan nilang magmasid sa paligid, sapagkat maaaring nakapasok na ang mga kaaway. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at bigat ng responsibilidad, at ang mahigpit na hawak sa kanyang sandata ay babala. Alam niya, isang maling hakbang ay maaaring magdala ng kamatayan, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buong grupo. Habang sumusulong sila sa dilim, bawat hakbang ay lalong nagpapabigat ng kanilang paghinga. Bawat tunog ay tila hudyat ng paparating na panganib. Biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang taong nakamaskara. Mabilis ang kanyang galaw, malamig ang kanyang mga mata kahit natatakpan ang mukha. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhan ni Rocky Boy, parang mga aninong naglaho sa hangin. Bawat hampas ay walang awa. Bawat suntok ay pagbuhos ng matagal na puot. Sa ilang sandali, bumagsak ang huling kalaban at muling bumigat ang katahimikan. Siguradong wala ng hadlang, diretsong lumapit si Rocky Boy kay Tanggol. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kinaroroonan ni Tanggol. Dala ang apoy ng paghihiganti sa kanyang dibdib. Para sa kanya, si Tanggol ang sagisag ng lahat ng sakit, pagkatalo at kahihiyan. Matagal na niyang napagdesisyunan, ang gabing ito ang magiging huling kabanata ng buhay ni Tanggol. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Itinaas niya ang mabigat na maso at walang awang inihampas sa katawan ni Tanggol. Sa bawat hampas, ang tunog ng nababasag na buto ay tila protesta laban sa matinding puwersa. Idineklara ni Rocky Boy na hindi niya agad papatayin si Tanggol. Sa halip, paulit-ulit niya itong pahihirapan, hanggang si Tanggol mismo ang magmakaawa na matapos na ang lahat. Sa bawat salita, lalong bumigat ang hangin, lalong lumitaw ang kalupitan ng kanyang plano. Pilit lumaban si Tanggol, pilit itinaas ang katawan, hinahanap ang nawalang lakas. Pati gumapang ay sinubukan niya, ngunit wala siyang magawa. Nabihag siya sa dilim ng paghihiganti ni Rocky Boy. At luha at panghihinayang ang pumuno sa kanyang mga mata. Sugatan pa rin ang kanyang katawan mula sa lumang tama ng bala ni Santino. Bawat galaw ay may kasamang sakit. Bawat hinga ay tila kumukuha ng natitirang buhay. Ngunit malinaw ang kanyang isip. Puno ng panghihinayang, pagsisisi, at tahimik na panalangin na sana'y matapos na ang lahat. Samantala, nagluluksa si Santino sa pagkamatay ni na Erica at ng kanilang anak. Mabigat at tahimik ang bulwagan ng burol. Tuyot na ang kanyang mga mata sa luha, ngunit lalong lumalim ang sugat sa kanyang puso. Para kay Santino, hindi lamang si Erica ang nawala, kundi pati ang mga pangarap na sabay nilang itinayo. Sa gitna ng pagluluksa, biglang dumating si Miguelito. Walang pag-aatubili niyang itinaboy si Santino mula sa bulwagan. Malamig ang kanyang tinig, puno ng puot. Isinisi niya kay Tanggol ang pagkamatay ni na Erica at Don Gustavo. Sa kanyang paningin, si Tanggol ang ugat ng lahat ng trahedya. Idinagdag pa niya, may sala rin si Santino sapagkat siya'y kapatid ni Tanggol. Ang dugo at kasalanan ay hindi maaaring paghiwalayin. Bawat salita ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa puso ni Santino. Hindi na niya alam kung saan tatayo.
sa pagitan ng pagmamahal sa kapatid at galit sa pagkawasak ng kanyang buhay. Samantala, sina Chona at Pungay ay iniimbestiga ang lalaking inaresto dahil sa tangkang pagpatay kay Vice Alcalde Roberto. Nanginginig, inamin ng lalaki. Binayaran siya upang saksakin si Roberto. Ang plano ay idisenyo upang makuha ang simpatiya ng publiko sapagkat lumulubog na sa kabiguan ang administrasyon. Bawat salita ay naglantad ng mas malaking sabwatan. Ibinunyag niya ang pangalan ng mga gerero, ang kapangyarihang nasa likod ng lahat, nagtatakda kung sino ang aangat at sino ang babagsak. Sinabi ni Pungay na kailangan nila ng mas matibay na ebidensya laban sa mga gerero upang tunay na mapanagot sila. Kaya't maingat na kinunan ng video ang buong pag-amin. Bawat detalye ay mahalaga. Bawat pahayag ay maaaring maging susi sa pagbagsak ng makapangyarihang angkan. Idinagdag pa ng lalaki, isang general ang nangakong palalayain siya kapag natapos ang trabaho. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging malinaw na hindi tinutupad ni Vice Alcalde Roberto ang kanyang pangako. Bakas sa kanyang mga mata ang takot at panghihinayang, para bang naunawaan niyang ginamit at itinapon lamang siya. Sa nakita ni Pungay, pumalik ang alaala ng kanyang ama, si Mauro, na minsang umako ng kasalanang hindi kanya upang iligtas ang pangalan ng gerero. Ang alaala, ang kawalan ng hustisya, at ang mahabang katahimikan ay muling bumalik sa kanyang isip. Nagpasiklab ng galit at determinasyon. Ngunit gaya ng dati, muling binali ni Roberto ang kanyang pangako. Ang pagtataksil na ito ay maaaring simula ng kanyang pagbagsak at tuluyang pagguho ng mga gerero. Lalong tumindi ang laban sapagkat lumitaw ang bagong ebidensya, ang video ni Kay Lucio, isang piraso ng katotohanang matagal nang nakatago, ngayoy handa ng ilantad. Sa mga pangyayaring ito, sina Ramon, Rocky Boy, Tanggol, Santino, Miguelito, Chona, Pungay, Vice Alcalde Roberto, Mauro, at Kay Lucio ay unti-unting nalilitang sa isa't isa. Bawat isa'y humaharap sa mga pasyang magtatakda ng kanilang kapalaran sa mundong puno ng dugo, kasinungalingan, at walang tigil na paghahanap ng hustisya. Mula pa sa simula, malinaw na ang lahat ng pangyayari ay nakatali sa isang sapot ng kasinungalingan. Inakala ni Roberto na kaya niyang kontrolin ang mga iyon at gamitin para sa sariling kapakinabangan. Pinaniwalaan niyang ang lalaking ipinadala ng kanyang kaibigan upang pumatay ay madaling matatakot, mananahimik, at madadala ang lihim hanggang sa libingan. Ngunit nagkamali si Roberto at ang pagkakamaling iyon ang naging simula ng pagbagsak ng maraming makapangyarihang pangalan. Sa bigat ng takot at konsensya, sumuko ang mamamatay sa pulisya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bumubukal ang pawis sa kanyang noo. Bawat hakbang papasok sa presinto ay lalong nagpapabigat sa kanyang pagkakasala. Hindi lamang takot sa parusa ang nagtulak sa kanya, kundi ang matagal ng galit na nakabaon sa kanyang dibdib. Sa wakas, nabunyag, siya ang lalaking nawala ng anak dahil sa pagkalason sa pagkain. Isang trahedyang pilit na ibinaon, tinakpan ng katahimikan, at pinagtakpan ng kapangyarihan. Ang alaala ng malamig na katawan ng kanyang anak ay nagpasiklab ng apoy sa kanyang puso, at ang apoy na iyon ang nagtulak sa kanya upang ilantad ang katotohanan. Sa sandaling iyon, pumasok si Garcia, isang taong bihasa sa batas at politika, sanay maghintay at magbasa ng kahinaan ng iba. Nakita niya ang pagkakataon sa sakit na nakapaloob sa mga mata ng ama. Maingat ngunit matatag niyang idineklara, ang testimonya ng ama ay maaaring maging susi sa pagtanggal kay Mayor Miguelito sa kapangyarihan. Hindi lamang ito usapin ng hustisya, kundi isang laban sa politika na matagal nang naghihintay na sumabog. Samantala, nagaganap ang libing ni Erica. Mabigat ang katahimikan, bawat luha ay humahalo sa tahimik na panalangin. Naroon si Don Gustavo,
Isang amang matagal nang sanay sa laro ng kapangyarihan, ngunit ngayoy wasak ng sakit sa pagkawala ng anak. Matikas pa rin ang kanyang tindig, ngunit ang puso'y tila pira-piraso. Bawat sandali na nakatingin siya sa kabaong ni Erika ay puno ng tanong. Kaninong kasalanan ang kamatayang ito? Sino ang mananagot? At bakit ito nangyari? Hindi napigilan ni Santino ang sarili. Sa kabila ng babala, sa kabila ng panganib, nagpasya siyang pumunta sa bulwagan ng libing. Para sa kanya, hindi sapat na manahimik habang ang mga mahal niya ay ibinabaon sa lupa. Bawat hakbang ay may halong takot at tapang, sapagkat alam niyang naroon si Mayor Miguelito. At gaya ng inaasahan, nagtagpo ang kanilang mga landas. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, tila sumabog ang hangin sa pagitan nila. Puno ng galit at puot, hinarap ni Mayor Miguelito si Santino. Matatalim ang kanyang mga salita, puno ng sisi at galit. Isinisi niya sa kapatid ni Santino ang pagkamatay ni Erika at ang pagkawasak ng puso ni Don Gustavo. Para kay Miguelito, si Santino ang sagisag ng lahat ng problema, paalala ng sarili niyang mga kasalanan. Kaya't itinaboy niya si Santino, na para bang isang sumpa na walang karapatang magdalamhati. Ngunit hindi sumuko si Santino. Sa kabila ng bigat ng galit sa paligid, nagsalita siya ng may tapang. Mahina ang kanyang tinig, ngunit puno ng pakiusap. Nakiusap siya kay Mayor Miguelito na huwag siyang itaboy. Nais lamang niyang makita si Erika at ang kanyang ama, si Don Gustavo, sa huling pagkakataon. Puno ng sakit, panghihinayang at pagmamahal ang kanyang dibdib. Mga bagay na hindi na maibabalik. Ngunit nanatiling matigas si Mayor Miguelito. Sa isang kumpas, iniutos niyang alisin si Santino. Agad na lumapit ang kanyang mga tauhan. Mahigpit na hinawakan si Santino at kinaladkad palabas. Bawat hakbang palayo sa bulwagan ay tila may bahagi ng kanyang pagkatao na pinupunit. Nais niyang lumaban, sumigaw, ngunit hindi niya matibag ang pader ng napakaraming tao. Habang kinaladkad si Santino, nanatiling nakatayo si Don Gustavo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang matagal ng sakit at galit. Sa ilalim ng katahimikan ng libing, unti-unting hinahabi ang mas malalim na tunggalian. Isang laban ng katotohanan at kasinungalingan, ng kapangyarihan at hustisya. At bawat tauhan, sina Roberto Garcia, Mayor Miguelito, Santino, Erika at Don Gustavo, ay gumagawa ng mga pasyang malinaw na hahantong sa mga kahihinatang hindi na maiiwasan. Hindi pa tapos ang trahedya, ito'y nagsisimula pa lamang. Samantala, unti-unting nasadlak sina Ramon at ang kanyang mga kasama sa madugong bitag. Hindi nila namalayang sa bawat hakbang ay lalo silang lumulubog sa planong matagal nang inihanda ni Ehiboy. Sa likod ng malamig na ngiti at tahimik na paghihintay ay nakabaon ang taon ng puot, sang apoy na naglalagablab para sa paghihiganti. Para kay Ehiboy, hindi sapat na makita lamang natalo si Tanggol. Nais niyang maramdaman ni Tanggol ang parehong takot, sakit, at kawalan ng pag-asa na minsang nilamon siya. Samantala, nang lumabas si Ramon sa bahay, dala niya ang bigat ng pagiging ama at pinuno. Ang pangakong ipagtatanggol ang lahat. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Sa dilim, gumalaw ang isang tahimik, ngunit mapanganib na anino. Nanginig ang kanyang dibdib at ang instinct na hinubog ng taon ng labanan ay nagbabala. May kaaway na nakapasok sa kanilang hanay. Ngunit hindi nila alam na ang anino ay si Rocky Boy. Nakasuot siya ng maskarang, walang emosyon, tinatakpan ng pusong puno ng paghihiganti. Dahil sa maskara, hindi siya nakilala ni Ramon at ng iba, at ang hindi pamilyar na anyo ay nagbigay kay Rocky Boy ng kalamangan. Pagpasok sa bahay, isa-isa niyang tinarget ang mga kaibigan ni Tanggol. Bawat hakbang ay may malamig na determinasyon. Hindi lamang siya nagdadala ng pisikal na hampas, kundi ng mensahe,
Walang ligtas. Isa-isa silang bumagsak, hindi lamang dahil sa lakas ni Rocky Boy, kundi dahil sa takot at pagkabigla ng biglaang pag-atake. Bawat suntok at hampas ay sigaw ng matagal ng kinimkim na galit. Puot na sa wakas ay pinakawala ni Rocky Boy. Nang dumating ang sandali na naiwan si Tanggol na walang bantay, nakita ni Rocky Boy ang matagal nang inaasam na pagkakataon. Lumapit siya kay Tanggol na parang multong bumangon mula sa bangungot. At sa sandaling iyon nagsimula ang walang awang pagpapahirap. Hindi lamang katawan ni Tanggol ang nais niyang basagin, kundi pati ang kanyang dangal at pag-asa. Sinadya niyang pahabain ang bawat sandali. Pinilit si Tanggol na maramdaman ang bawat segundo ng sakit. Wala nang magawa ang mga kaibigan ni Tanggol. Tahimik lamang silang nakamasid habang unti-unting nanghihina ang kanilang kasama, sapagkat sila man ay sugatan at halos wala ng lakas. Sa gitna ng paghihirap, bumalik sa isip ni Tanggol ang lahat ng nakaraang laban. Ang mga taong kanyang ipinagtanggol at ang mga pangakong minsan niyang binitiwan. Tinanong niya ang sarili hanggang saan niya kayang tiisin. At narinig niya ang tinig ni Rocky Boy, puno ng pangungutya. Sinasabing, hindi pa tapos, paulit-ulit pa siyang pahihirapan hanggang siya mismo ang magmakaawa para sa kamatayan. Sa sandaling iyon, ang tanong ay hindi na kung sino ang mananalo, kundi kung sino ang darating upang iligtas si Tanggol bago tuluyang maubos ang kanyang lakas at pag-asa. Sa labas, nakabantay si Ramon. Hawak ang sandata, handang pigilan ang anumang pag-atake o pagtakas. Nakatuon siya sa paghahanap sa aninong nakita niya, ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Ngunit bawat segundo ng paghihintay ay lalong kumakain